Nadismaya si Governor Amy Marcos nang malamang inaanay at nilulumot na ang ilang damit at gamit ng kanyang mga magulang na sila yumaong Pangulong Ferdinand Marcos at dating unang ginang Imelda Marcos. Nasa pangangalaga ang mga ito ng National Museum. Pero ayon sa ilang ahensya, maaari pa namang maisalba ang mga ito. May news to go si Sherry Ann Torres. Ang ilan sa mga naging paboritong damit at gamit na mag-asawang Marcos iniingatan at makikita pa rin sa Malacanang of the North sa Ilocos Norte. Pero ang ibang damit at sapatos ni dating unang ginang Imelda Marcos, unti-unti na raw kinakain ng anay at nilulumot na raw habang nasa kustodya ng National Museum. Taong 2010 daw nang ipasa ng Malacanang sa National Museum ang pangangalaga sa kahon-kahong gamit na mag-asawang Marcos. Pero hanggang ngayon, hindi raw nila alam kung ano ang plano rito ng Malacanang. Itinago raw nila ito sa isang silid na may maayos na seguridad, tuyo at tago sa liwanag. Pero nabasa raw ang mga ito nang tumulo sa kwarto sa 4th floor ng National Museum Building nang umulan mula August 6 hanggang 8. Naialis naman daw sa mga kahon ang mga nabasang gamit ng mag-asawang Marcos. Tumangging pakuna ng National Museum officials ang mga umano'y nabubulok na gamit ng mga Marcos na nasa kanilang kustodya. Pero sinabi na lang sa ngayon daw ay patuloy ang pagkukumpuni sa 4th floor ng gusali para maiwasang maulit ang pangyayari. Ang Malacanang tila ipinagkibit balikat lang ang balitang ito. This is the response of Undersecretary Quezon. The boxes hold no historical significance except some of the clothes were made by Joe Salazar, Pitoy Moreno and other designers. The plans are to restore them. These items were transferred to the National Museum in June 2010. Pero si Ilocos Norte Governor Amy Marcos, dismayado. Matagal na naming sinasabi na kinakailangan na sana na isaayos yung mga damit lalo ng nanay ko dahil yung damit at yung mga barong Tagalog ng papa ko kahit papano mga historical artifacts na yan. Ikalawa, importante sila para sa artistic and heritage crafts ng Pilipinas, sa pinya, sa barong, sa pagbuburda. Sobrang importante nila kasi marami ng craftsmen, mga lola at lolo na halos hindi na maulit yung trabaho nila sa panahong ito, and many students could have benefited richly from handling all of this. Sayang nga dahil hindi na pangalagaan at matagal na namin sinasabi na sana dinala na lang dito sa Ilocos, at least hindi nagkasira-sira dahil ang gaganda ng trabaho ng ating mga nagbuburda, nananahe at nag-aabel dati. Sabi ng National Historical Commission of the Philippines, madali talagang masira ang mga bagay na gawa sa balat ng hayop o halaman, lalo na kung exposed ito sa paiba-ibang temperatura. If there is an abrupt change in temperature and relative humidity, yun yung the degree of damage is very visible. The most sensitive and fragile objects, textile, leather, this is from the animal, painting. Pero ang mga sirang gamit o artifacts, pwede pa rin naman daw ayusin. Dito sa Conservation and Reservation Division ng National Historical Commission of the Philippines, isinasagawa yung pagsagip dun sa mga nakukuhang ginamit noon o gamit ng ating mga bayani at ilan pang mga personalidad na kilala sa kasaysayan ng ating bansa. Dito nga sa tanggapan na ito, ang tinatrabaho nila ngayon bilang halimbawa ay itong ginamit na vest noon ng ating pambansang bayani na si Dr. Rosa Rizal. Kung makikita nyo, itong gilid na ito masyado ng damage, na tastas na siya, kaya para ma-conserve ito, ang ginagamit nila dito ay itong mga sinulid na nanggagaling sa organza. Very fine ito, kaya pag itinahi dito ay hindi na mahahalata na ito ay minsan ay natastas o nasira. Ito naman yung likurang bahagi ng vest ni Dr. Rizal, at dahil nga sa sobra na yung damage, naghihiwa-hiwalay na yung tela, ang ginagamit nila ngayon na material ay itong telang ito. Itinatahi nila ito dito para pag ginamit sa museo ay buo na uli at maayos nang ipinipresenta. Handa raw ang NHCP na tumulong sa pagsasalba ng mga nasirang gamit ng mga Marcos, maging ang lokal na pamahalaan ng Marikina kung saan nakadisplay ang ibang sapatos ng dating unang ginang. Nag-alok na rin ng tulong para maisalba ang mga nasirang sapatos na bahagi na ng kasaysayan. Malaman natin kung ano yung plano ng National Museum, kung gusto nilang ayusin yon. So, ang Marikina is willing to help them kung paano maayos. At tanggapin na rin namin para lang maalagaan sa kanila.
Sherian Torres, GMA News.